Welcome sa first ever YouTube video natin. Re-reviewin natin ngayong araw itong Honda Navi. Pagpasensyahan nyo na yung get up natin, yung itsura natin haggard na kasi tumatiming lang tayo ng walang ulan sa labas. Ngayon lang ako naka-timing. Unahin natin guys yung kanyang price, no? Syempre sikat na sikat siya ngayon dahil napaka-affordable niya. Kumbaga yung pricing niya is isa siya sa pinakamura na brand new. Kasama pa sa top 3 or top 4 na motorcycle companies which is Honda guys. So alam niyo naman pag Honda, talagang quality yan, no? Subok na yan. At ang kinagandahan pa niya, yung presyo niya guys, sa mga hindi pa aware is naglalaro lang sa 55,900 which is discounted price niya until bago matapos ang August guys ha. And after nun, kapag SRP na siya, mag-increase lang siya to 58,900. So napaka sulit pa rin, sobrang mura pa rin niya compared mo sa automatic na motor. Guys, ito automatic to, mukha lang siyang mini big bike pero automatic siya guys at meron siyang tinatawag na Honda Eco Technology. So ito yun guys, kung makikita nyo rito. So napakatipid niya sa gas guys at ito po ay naka-carburetor, hindi po siya naka-FI. Pero kahit po ganun, as per Honda sa specs niya, kaya niya mag 48 km per liter. Yung mga ibang napanood ko na review is nag-average sila ng 38 to 40 plus. So kayang-kaya no guys, depende rin sa weight tsaka sa piga nyo sa silinyador. First impression ko kay Honda Navi, sa totoo lang sobrang nagandahan ako sa kanya sa looks guys. Ito ikutan natin. Kasi pag titingnan mo, yung style niya, mukha siyang, 'di ba, unang tingin nyo guys, mukha siyang manual. Pero ang totoo niyan, automatic siya at the same time, para kayong naka mini big bike. Parang mini big bike yung itsura niya dahil dito sa tangke niya na ganitong design. And then yung kanyang pag maggagas ka, nandito siya guys. Hindi ka na magbubukas pa ng seat para lang makapagpagas. So ito. Hindi ko na ikakat to guys para raw video lang, raw review. Ayan. Pihitin mo. Ayan na yung kanyang gas tank. Ayan. So yun. Basic lang din. Gas cap. Tapos ito pala guys sa mga hindi nakakaalam. Itong takip, meron siya ditong pwesto. Hindi ko lang makuha kasi mag-isa lang ako, hindi ko ma-video. Meron siyang patungan dito nung gas cap niya. So, yun yung purpose niya. So, yun. Para ka naka big bike guys, no? Pag nagpapagas kayo, hindi na kayo bababa. So, pangalawa na gustuhan ko, ito yung kanyang handlebar guys. Napaka-forma, no? Hindi na siya yung nakabalot pa sa plastic like yung mga ibang scooters. Mukha talaga siyang mini big bike guys. And then, kumpleto na rin siya dito sa kanya yung mga features niya sa left and right niya na handlebar. Meron siyang, syempre, left and right turn signal. Meron siyang high beam, low beam. Meron siyang busina guys, yan. Tsaka meron din siyang choke dito sa kaliwang side nung handlebar niya. Yung choke guys, since naka-carburetor tayo, nagagamit mo lang siya pag ganito mga malamig yung panahon, maulan, ganyan. I-on mo siya para hindi mahirapan mag-start yung makina mo. Pero usually naman isang beses mo lang yung gagawin sa umaga, no? Basta nagamit mo na siya, most of the time hindi mo naman na siya kakailanganin basta nakainit na siya for the day. Naka-analog lang siya, hindi siya naka-digital pero ayun, goods naman, functional naman. Meron siyang kilometer per hour, merong miles per hour, tapos yung ating fuel indicator yan kung puno pa siya or malapit na siya maubos. And then dito sa tabi niya lang yung on and off ng motor natin. So ayan siya, papasok nyo lang dyan and then switch, naka-on na yon. At itong Honda Navi guys is pag in-on mo siya, di ba yung ibang motor iilaw na lahat dyan, yung mga lights niya. Ito walang ganon. Hindi mo malalaman na naka-on na siya. Pero pag in-start mo, mag-i-start naman siya. Ayun no. So yun, na-turn on na rin naman natin. I-sound check na natin siya, no. Yung kanyang tambucho. Ito siya guys. Ayan siya. Di ko lang sure kung malinaw nyo naririnig pero ito yung sound check natin ng pipe niya. Stock pipe to guys. So yun. Ngayon pagdating naman dito sa upuan niya, sobrang komportable guys. Nagustuhan ko yung upuan niya, pati yung design niya kasi palalim dito. So kung tayo mga Asian, 'di ba, mostly mga Pinoy, medyo kinakapos sa height yung karamihan sa atin. So
Ito, ang height ko guys ay almost 5'5". So, abot na abot ko naman siya. Konting tiptoe lang. At actually, hindi ako naka-tiptoe eh. Kaya ko pa mag-flat foot pag nakahinto. Almost flat foot kaya. So, kung ang height nyo guys, para sa mga concern sa seat height, ay naglalaro around siguro 5 flat pataas. Kayang-kaya nyo to. And then, meron na rin tayong storage dito guys sinabi. Hindi ito makina guys, ito ay storage niya. Kumbaga yung imbis na meron siyang seat storage, dito na nilagay sa parang ilalim niya. So, buksan natin guys. Patayin muna natin. So guys, actually magugulat kayo dito kasi etong storage niya na to, napaka luwag. Sobrang luwag. Ayan oh. Kaya ko ipasok halos kalahati ng braso ko guys. Ayan. Ayan, pa-diagonal. Ayan, ganyan siya. Sobrang laki. Kasyang-kasya dito yung mga gamit nyo. Hindi ko lang siya ma-advise na maglagay kayo ng mga bawal mabasa like mga documents ganyan kasi kahit na meron siyang konting seal dito, pumapasok yung tubig guys. So kung maglalagay kayo, make sure lang na naka-secure siya kahit pag dito nyo ilalagay. Pero kung mga tools lang naman or mga baon nyo, pagkain yan, damit, naka-plastic, pwede. So yun, napakagandang feature niya. Tsaka sobrang forma nung ginawa nila dito. Ito, meron na rin siyang busina dito. Basic lang yung busina niya guys. Ito siya, sound check. Ayun, ganun. Malakas yung busina niya guys. Yung brakes naman niya, harap likod is naka drum brake pa to guys. Hindi pa siya yung naka disc brake. Ayan, drum brake pa yan, harap likod. At ang size naman ng gulong niya guys, dito 12 inches to. Tapos 10 inches sa likod. Pero ang alam ko, pwede nyo itong ipa 12 inches pareho. Pati yung likuran niya. Tapos yung lahat ng lights niya naka halogen pa yan guys. Hindi pa sila naka LED. Ito namang sa brakes natin, naka-combi brake siya. Parang ito yung signature ni Honda guys sa mga motorcycle, mga Honda Click, ganyan. Kapag nag-brake ka dito sa iyong rear, sumasabay yung front brake mo ng 30%. So dito nagagaling 70% na braking power and then 30% yung sa harap. So kahit hindi ka masyadong gumamit ng front brake, except na lang sa mga emergency instances, kayang-kaya. Lakas ng preno guys. Kaya di kayo mag-aalala kahit naka-drum brake siya. And then, pagdating naman guys sa top speed niya, di ko pa siya actually nasubukan na i-top speed since wala pa kasi itong ORCR, nag-aantay pa kami. Pero sa mga napanood ko rin na review, pati sa ibang bansa guys, kumakaya naman siya mga around 80, 85, ganyan. Di ko lang alam kung kayang ipa 90 plus nito guys. Pero sa max speed na 80 to 85 siguro, depende yun guys sa weight ng rider. Okay na yun guys kasi hindi mo naman kailangan ng sobrang tulin na pang racing. At saka take note guys, kung di ko pa nabanggit kanina, ito ay 109.1cc. Kung di ako nagkakamali, 109cc. So para sa power niya guys, syempre hindi mo expect yung power ng NMAX Aerox guys. Pero pag nasakyan nyo siya guys, napakasarap gamitin kasi akala nyo lang bitin yung power pero tamang-tama lang. Sarap niya gamitin actually. Sobrang komportable, sobrang gaan ng pagmaneuver niya. Hindi kayo mahirapan lalo na pag beginner kayo or sa mga lady riders natin. Bagay na bagay ito. At saka sa mga gusto ng mga pang daily. Halimbawa dito sa Manila, ganyan, sobrang matraffic, ganyan. Malaking bagay siya, no? Kaysa compared mo sa naka-manual transmission ka pa, may size ka pa, mapapagod ka talaga pagdadrive pagka naka-manual ka. Ito, automatic na to guys. Piga-piga ka na lang dito, tansya-tansya. Ganda rin yung side mirror niya, hindi na yung katulad nung dati na sa mga Honda Click, di ba ang haba? Sobrang haba. Ito, maiksi na siya. So, malapad na rin yun. So, kitang-kita mo yung left and right side mo sa likuran. And then ano pa ba guys? Ito naka-telescopic na rin yung front shocks niya guys. At meron na ring parang takip doon sa harapan para hindi nadudumihan. So sa ganitong price point na 55,000 tapos ganyan pa yung front shocks kaya ang ganda ng play. Talagang super comfortable ka. Panalong-panalo tayo mga riders guys dito. Kasi pwede namang hindi nila yan ginanyan na feature pero still nilagay pa rin nila dyan. So big win yun para sa ating mga riders. And also itong ating makina guys, pag naka-on yan, ayan, didiinan nyo lang yung preno sabay switch, parang automatic lang din. Ngayon meron na rin siyang safety feature. Ito guys, itong side stand nya, kill switch na rin to para hindi natin nakakalimutan. So nilagyan na rin nila nun. So pag binaba mo yan, pag nakabukas yung motor mo, di ba? Ayan, so pag binaba nyo yan,
automatic mamamatay na yung makina guys, para iwas aksidente na rin no sa ating mga users ng Honda Navi. So guys, meron din siyang kickstarter, so kahit malobat kayo pwede nyo pa rin siyang mapaandar. So try natin yun, 1 kick. So yun, ayos. Ang gas tank naman niya, ang capacity niya guys 3.5 liters. So hindi siya ganun kalaki pero malayo-layo na rin ang mapupuntahan natin dun guys. Meron din siyang reserve na gasolina guys. So i-on nyo lang to, pipihitin nyo lang para pag kinapos kayo ng gas, makakatakbo pa kayo papunta sa gasolinahan. Ang harap likod niya, ang ganda na rin ng tapaludo, yung kanyang tambucho, ganda na rin, may cover na rin. Air cooled din pala to guys, naka air cooled, hindi pa siya naka liquid cooled, pero goods lang naman yun. Meron na rin tong apakan para sa inyong mga OBR guys. Yan, meron siya dyan. And then ito yung apakan ng rider. Sound check ng pipe ulit guys, sound check. Ganda, ayos. Ito lang yung mga basic na review natin, no. Wala pa talaga tayo, hindi pa natin siya nagamit ng matagalan or malayuan. Pero tingnan natin sa mga susunod guys, pagka gumanda yung panahon, yung mga fuel consumption niya, tapos yung kanyang performance ng takbo niya, arangkada niya, mga speed niya, yan, comfortability. So yung susunod natin na video, abangan nyo. Ikukumpara ko siya sa Honda Click 125. Sa mga nagbabalak palang bumili, no, titingnan natin, compare natin siya sa, meron kaming Honda Click 125, meron din na Honda Beat. So yun, yan yung mga katapatan nito no, kung ano talaga yung mga pinakasulit. So abangan nyo na lang yun sa next video guys. Hanggang dito na yung video guys. Kung nagustuhan nyo yung mga review at gusto nyo pa ng more update kay Honda Navi, click nyo lang subscribe dyan guys, at follow nyo na rin ako sa TikTok guys. Ang accounts ko guys is puro Paring Charles lang. Search nyo lang Paring Charles. So yun lang. Thank you so much. God bless guys. See you again on the next video. Bye bye.